beloved Boss Mike Cervera. Sabi niya yung bigas po Yung ba? bigas, yung Yes, bigas. oo. Tama. Kasi naman po mali din po siya eh. Sinabi niya po isang araw lang. At hindi kakayanin ng gobyerno na ituloy po yung proyekto. Tandaan po natin, ito po ay dahil sa pag-uutos ng COMELEC, hindi naman po ito ginusto. Yan na nga yun, attorney. Lagi ko nga sinasabi yan dito. Hindi ho ginusto ng Malacanang, hindi ho ginusto ni Pangulong Bongbong na ipahinto ang 20 pesos na bigas para ibenta sa buong bansa, mga kababayan. Kung hindi po ito'y kautusan ng COMELEC, ngayon po ginagamit na propaganda ng kampo ni Duterte, ng kampo ni Duterte, mga kababayan. Etong mga ito ay ginagamit na propaganda na sinasabi, hindi nyo magagawa yan. Malabo yan, budol yan. Mga kababayan, kita nyo? Ganyan po yung mga yan. Dahil nga ho, walang maitapon na issue, ulitin ko, wala hong maitatapon na issue ang kampo ni Duterte, etong mga, kahit tong mga balimbing na kasama ni Libayan, ano po, abay wala hong maitatapon na po pwedeng kasiraan ang Puan Takrot. Live na live ako. Wala tayong replay ngayong araw. Oo, unang banat pa lang to. Abangan mo yung pangalawa. Naku, mayroon akong i-expose mamaya. So, nakuha ninyo mga kababayan. Yan po, propaganda nila. Yung ang nagdesisyon ay COMELEC naman. Ang Pangulo pong Bongbong, mga kababayan, wala pong naisin, wala pong hindi gusto, kung hindi, mga kababayan, magsilbi sa bayan. Yan po, Aling Roda, di ba? Tuloy. Ng Department of Agriculture. Opo. So sana makinig-kinig naman po siya sa news at alamin niya po at himay-himayin niya po yung nababalita. Yan ang problema, attorney. Etong si Sara Duterte na love nila Libayan, etong kanilang pinaglipatan ng pato nila, etong dahilan ng pagbalimbing nila, mga kababayan, abay, kita nyo naman ang pag-iisip niyan. Di ba Libayan, para kang para kang nasa kamanat, lumipat ka sa sa may sahig. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Parang hindi naman din po siya nagkakamali sa kanya mga sinasabi. Tanga nga yan Tanga yan, attorney. Paano manonood ng balita yan? Paano magre-research yan? Tanga yan Tanga ho yung vice presidente, mga kababayan. Angay panira lang ng panira. Kanino? Kay Pangulong Bongbong. Opo. Hindi yun opinion hindi lang yun interpretasyon Sinabi niya. Hindi yun opinion, hindi interpretasyon. Kung hindi, paratang yun. Paratang at paninira, magkaiba yun, mga kababayan. Di ba? Magkasama lagi yan. Paratang at pagbibintang. Parang totoong sinabi niya na yung pagbibigay po ng bigas sa halagang 20 pesos, isang araw lang kaya. Yan yung pakalat ng gaga na yan. Biruin yung mga kababayan, sabi ba naman ni Sara Duterte, sinasabi, isang araw lang ninyo kaya yan. Ang mga yan, hindi naman talaga kakayanin yan. Kapa nga mga kababayan, ako lang makakagawa niyan. Alam ko kung paano gagawin yan. Pero di ko sasabihin kung paano kasi ayaw kong tumulong sa gobyerno. Tignan nyo, mga kababayan. Di ba sinabi ko yan kahapon na itong si Sara, mga kababayan, hindi para sa mamamayang Pilipino. Baka para lang kila Libayan. Mga kababayan? Para... Talay! Sana tanungin niya muna po kung ano po yung naging polisiya ng COMELEC patungkol dito. Opo. Meron din po siyang pahayag na sinasabi niyang alam naman daw niya na hindi kakayanin, pero meron siyang alam na paraan kung paano ito gawin, ngunit ayaw niyang tulungan ang gobyerno. Kita nyo? Anong klaseng katwiran yan?
Libayan, no? Kita mo yung katwiran? Tama ba yan? Oh, ipaliwanag mo nga. Nako, libayan. Oh, hindi naman ganun yung pagkakakilala ko sa iyo, mag-isip, ano? Pero sa pagbaliktad mo, parang yun na rin yung nasa isip mo. Biruin mo yung iniisip ng iniidolo nyo. Aba mga kababayan, yun daw mga kababayan, alam daw niya kung paano yan gagawin pero hindi niya sasabihin. Para bang, ano mga kababayan yung kanta o yung ating mga sinasabi ng mga bata tayo, meron akong nakita, hindi ko sasabihin. Pag ako pinilit, sasabihin ko na. Ina, itong vice presidente natin, mga kababayan, parang tanga talaga. Ano, mga kababayan, biruin nyo, meron akong nakita, hindi ko sasabihin. Pag ako'y pinilit, sasabihin ko na. Oh, mataya-taya. Mga kababayan, dapat eto mga kababayan, maglaro na lang ng taguan. Bakit hindi na lang kaya? Ano, libayan, sabihin mo kay Sarah, laro na lang kayo, tagu-taguan. Mataya-taya. Diba? Hindi na laro ni Sarah, mga kababayan, mataya-taya. Ay, grabe. Sige tuloy. Ano sinasabi? Ito na. Nasa sumobra. Ito na. Niyang alam naman daw niya na hindi kakayanin, pero meron siyang alam na paraan kung paano ito gawin, ngunit ayaw niyang tulungan ang gobyerno. Nakakatawa talaga to si Sarah. Ito na. Langit lupa na. Langit lupa, imperno. Imperno. Sige, yung mga yan. Yung kampo ni Sarah sa imperno. Tayo sa langit, mga kababayan, ano. Langit tayo, langit. Oo. Sila libayan sa lupa. Bakit sa lupa? Hindi sa imperno. Balimbing yung mga yun Kaya dapat sa lupa lang. Pagka sa lupa, pwede silang tumalon sa imperno, pwedeng tumalon sa langit. Ay, nako. Di po ba, mga kababayan? Tuloy. So, doon pala makikita nyo na. Selfish ba siya? Makasarili ba siya? Wala ba siyang pagtingin sa kapwa niya, especially sa mga constituents, mga Filipino? Walang pagmamahal, attorney. Hindi lang pagtingin. Walang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Ang pagmamahal ni Sara Duterte sa kapwa demonyo. Mga kababayan, maliwanag yan. Ang pagmamahal ni Sara Duterte ay wala po sa mga Pilipino. Ang pagmamahal po niya ay para lang sa kapwa demonyo. Grabe mga kababayan. Tuloy. Na ngayon ay nahihirapan? Di po ba na bumili ng bigas dahil napakamahal sa market at ito'y ginagawa ng paraan ng Pangulo at ng administrasyon para maibsa ng konti ang taas ng presyo ng bigas. So kung alam po niya at ikinikip niya lang sa sarili at tinatago niya, anong klaseng leader po ba siya? Yun na nga kailan ba naging mabuting leader si Sara, mga kababayan? Tanong ko lang. Ano po? Tanong ko lang mga kababayan, kailan ho naging mabuting leader ang ating naging vice presidente? Mga kababayan? Di ba? Tuloy. Tama po ba? Tama po ba yung kanyang mga sinasabi ngayon? Maling-mali, mga kababayan. Sila libayan na lang yata yung naniniwala dyan. Mga kababayan, ano? Maling-mali naman yung ganong pananaw. Sila libayan siguro. Dyan, sila na lang naniniwala dyan. Kaya nga kumakampihan dyan sa mga yan syempre, kaya nga kinampihan mo, tagapagtanggol ka, naniniwala ka sa advokasya ni Sara. Mga kababayan, ano? Tuloy. Nakakalimutan niya, Vice President po siya. Hindi, nakalimutan niya yan. Kasi feeling niya, prinsesa. Mga kababayan, baka hindi ang pakiramdam mo ni Sara, hindi vice presidente. Prinsesa ho yan. Kailangan pinagsisilbihan.
nasanay sa Davao na mga kababayan, lahat ng naisin, gustuhin, dapat masunod. Sukdulang manapok. Di ba? Talay. Doon naman sa issue nung kay Camille Villar, paano nangyari din yun? Talaga bang nakaligtaan lang ng presidente na hindi siya banggitin sa last na campaign Yun na nga. sortie? O talagang deliberate yun? And eventually, with days to go lang, ida-drop sa slate ng gobyerno, ng administrasyon, itong si Camille Villar. Dapat lang ilaglag na yan, mga kababayan. Mahirap po kasama yung nanglalamang sa ating maraming mga kababayan na umaasa sa kanilang pinatayong negosyo. Tapos, mga kababayan, ang serbisyo, daig pa ang serbisyo ng pagong. Di po ba, mga kababayan, para bang kumuha kayo ng inyong makakasama sa inyong bahay, tapos ang kilos pagong lang. At isa pa, mga kababayan, hindi lang yun. Abay, sinisiraan pa kayo sa ibang tao. Mga kababayan, payag po ba kayo na ilaglag na ng alyansa etong si Camille Villar, mga kababayan? Sino papayag? Payag ba kayo na ilaglag na ng alyansa ang pangalang Camille Villar? Kung papayag kayo, mga kababayan, press 1! Our beloved Boss Mike Cervera.